Ang oras na ito ay nihatid sa inyo ng Vanular, ang gamot sa diabetes at kolesterol sa bayan ng Vanular. Balitang balita sa Double B. Aarangkada na. Mga bago at mahalagang mga balita sa loob at labas ng bansa. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Balitang balita sa Double B. Ay mga kapuso, magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre ako po inyong lingkod, Manny Vargas, para sa Balitang Balita sa Double B ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay ika-22 sa buwan ng Enero taong 2026. Teka, paalala lamang po ha sa mga taga Giginto, Bulacan, wala pong pasok ngayong araw sa inyo. Sa bisa po yan ng Presidential Proclamation 1131 kung saan ay dinideklarang Special Non-Working Day dyan po sa bayan ng Giginto para sa pagdiriwang ng Halamanan Festival. O ayan ha. Siyempre napakahalaga ng lokal na turismo, yung mga ganyang pagdiriwang para makapag-relax kahit paminsan-minsan. At siyempre para gumana naman po yung mga husay ng ating mga kababayan. Hindi lamang po sa pagbebenta kundi sa paggawa ng iba't ibang produkto, partikular na ng pagkain na karaniwan pong nakikita natin kapag ganitong may mga kapistahan. Enjoy po sa mga kababayan natin dyan sa Giginto, Bulacan at sa mga naghahanap po ng mga mapapasyalan o mga aktibidad. Abay, pwede po kayong makibahagi sa kung ano man pong inihanda ng bayan ng Giginto para sa araw na ito sa kanilang Halamanan Festival. At syempre, dahil napakarami po ng ating mga balita para sa araw na ito, kasama na dyan yung balitang may kinalaman sa trapiko. Yung paborito po ng marami. Mamaya may mga magre-reklamo na naman. Ay tara na, balita na. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. At para sa ulo ng mga balita sa ating pong balitang balita sa Double B ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-22 sa buwan ng Enero taong 2026. Nanguna nga po sa ating mga headlines, Pilipinas nanguna sa may pinakamabigat na trapiko sa mga bansa sa Asia batay sa TomTom Traffic Index 2025. Balitang balita sa Double B. Ay magandang balita ito mga kapuso. Presyo ng 71% ng mga pangunahing bilihin sa bansa walang pagtaas. Ayon po yan sa Department of Trade and Industry. Balitang balita sa Double B. Pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ihahain sa Kamara ngayong araw ng grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan. Panibagong impeachment complaint laman laban kay Vice President Sara Duterte isasampa rin po sa Pebrero. Balitang balita sa Double B. Patong-patong na reklamong pandrambong, katiwalian at korupsyon. Inihain naman sa Office of the Ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa munay paglustay sa kaban ng bayan. Balitang balita sa Double B. Ipinaarestong si dating Congressman Zaldico, nagpaparamdam umano ng kagustuhang makipagdialogo sa isang grupo ng mga pari ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Balitang balita sa Double B. Apat na pong opisyal ng Bureau of Fire Protection kakasuhan ng DILG sa Ombudsman dahil sa umunay dayaan sa proseso ng bidding. Balitang balita sa Double B. 5 baril na nakapangalan sa negosyanteng si Charlie Atong Ang isinuko sa mga otoridad. Balitang balita sa Double B. Mahalagang balita rin po mga kapuso, baybayin sa paligid ng Sultan Kudarat. Binabantayan ng Feebox dahil sa naitalang sunod-sunod na lindol. Klase sa mga paaralan sa naturang lalawigan, suspendido ngayong araw. Balitang balita sa Double B. 4 na individual patay, 5 iba pa sugatan sa banggaan ng isang jeep at dump truck sa Isabela. Balitang balita sa Double B. At isang miyembro po ng LGBTQIA+ community sa Negros Occidental patay sa saksak ng kanyang live-in partner dahil umano sa panghuhuli ng gagamba. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. At ngayon, para sa detalye nating mga balita mga kapuso, muli po magandang umaga sa ating lahat, lalo na mga nakatutok sa kanilang mga radyo, Super Radio, DCWB 594 kHz sa inyo pong talapitan sa AM band. Mga kapuso po nating nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamamagitan po ng live streaming sa Facebook ng Super Radio DCWB. Ito po ang inaalam at nais pong malaman ng lahat. Kumusta na ang dating bagyong Ada? Mamaya po susubukan din natin makipag-ugnayan pa sa Pag-asa, pero sa ngayon humina na bilang low pressure area ang dating bagyong Ada. Ayon nga po sa Pag-asa,
Inaasahang malulusaw din ang LPA sa mga susunod na araw habang lumalayo sa Philippine Area of Responsibility. Samantala, hindi na rin po nakikita na magiging bagyo ang isa pang LPA na binabantayan sa labas ng PAR. Hanging amihan at localized thunderstorms ang nagpapaulan naman ngayon sa ilang bahagi ng bansa. Hanggang katamtamang ulan ang inaasahan sa bahagi po ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region at Mindoro Island. Posible naman ang kalat-kalat na pagulan sa Western Visayas at hilagang bahagi po ng Mindanao, habang hindi rin iniaalis ang tsansa ng thunderstorm dito sa Metro Manila. At sa mga nagtatanong bakit may kalamigan po ang hangin at may kalamigan po ang ating temperatura dito sa Metro Manila ngayong pong madaling araw, hanggang sa mga sandaling ito, yan po ay batay na rin sa anunsyo ng Pag-asa na kahapon hanggang ngayong araw na ito ay inaasahan nga po yung mas malamig na panahon dulot ng bugso ng amihan. Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, nanguna ang Pilipinas sa may pinakamabigat na trapiko sa mga bansa sa Asya. Batay sa TomTom Traffic Index 2025, nakapagtala ang bansa ng 45% na congestion level o ang average na oras na nawawala dahil sa masikip na trapiko kumpara sa maluwag na daloy ng mga sasakyan. Sumunod naman ang India at Singapore na kapwa nakapagtala ng 37% na congestion level. Sa mga lungsod, nangunguna sa Pilipinas ang Davao City sa may pinakamatinding lagay ng trapiko. Pang-apat din ang Davao City mula sa 75 lungsod sa Asya at pang-12 sa 482 lungsod sa buong mundo. Tinatayang 4.5 kilometers lamang ang inaabot ng pagmamaneho sa loob ng 15 minuto, habang katumbas ng 7 araw at 40 minuto ang nawawala kada taon dahil sa rush hour traffic sa Davao City. Ang Maynila naman, pang-12 sa Asya at pang-4 na po sa may pinakamatinding trapiko sa buong mundo. Tinatayang tumatagal din ng 15 minuto ang pagbiyahe sa 4.4 kilometers habang katumbas ng 5 araw at 23 oras ang nawawala kada taon dahil sa rush hour traffic sa Maynila. Nilinaw naman sa TomTom Traffic Index na ang congestion level ay nakabatay sa iba't ibang kondisyong nakakaapekto sa daloy ng mga sasakyan at hindi agad nangangahulugan ng pinakamabagal na average speed. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Walang pagtaas sa presyo ng karamihan sa mga paunahing bilihin sa bansa. Ayon po sa Department of Trade and Industry, 91% o katumbas ng 186 mula sa 205 na produkto na nasa listahan ng basic necessities and prime commodities ang wala nga pong paggalaw pataas ng presyo. Kabilang dyan ang mga canned sardines o delatang sardinas na may halo o ang sabaw po niya na tomato sauce, ang instant mommy noodles, sabong panlaba, kandila, tinapay, toilet soap at baterya. Sa ngayon ay nanatili mo ng matatag ang presyuhan kahit pa nga tumataas ang gasto sa raw materials, packaging, logistics at toll packing. Balitang balita sa Double B. Mga balitang pampolitika mga kapuso, nakadakdang ihain ngayong araw ng grupong Bayan o Bagong Alyansang Makabayan ang pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara. Ayon kay Renato Reyes, Pangulo ng grupong Bayan, i-endorso ng Makabayan Bloc ang kanilang impeachment complaint kung saan basihan sa reklamo ang malawakang katiwalian sa pamahalaan, partikular na sa allocables at unprogrammed appropriations. Huwag naman silang pumili na ito lang ang ating pahayaang makausad tapos itong iba hindi natin hahayaang makausad kasi pag ganun po, di mapaghahalata na meron talagang pinoprotektahan. So, ang hiling natin, bigyan daan, pakinggan kung ano yung sasabihin at huwag naman tayong i-etsapuera dahil nga meron palang pinapaboran na ibang complaint. Hindi naman umano niya nakikitang mapupunta lamang sa wala ang ihahaing impeachment complaint laban sa Pangulo dahil ang hangad lamang nila ay mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Naniniwala rin si Reyes na kakampi nila ang publiko at umaasa siyang susuportahan sila sa ihahain nilang reklamo sa Kamara. Wala akong masasayang na effort kapag ang hangad natin ay accountability. Kasi tinatanong kami, bakit kayo magpa-file? Ibabasura lang yan. Filing po namin ay hindi nakadepende sa dami ng congressman na susuporta. Hindi nakadepende sa kung kakampi ba natin yung mayorya ng administrasyon. Nakadepende po ito kung sa paano natin tinitignan yung mga nangyari na, paano natin tinitignan yung mga ebidensya. No? At ang mahalaga dito, syempre, yung opinyong publiko Iabatilig ni Renato Reyes, Pangulo ng grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan. Samantala,
nasa tanggapan na ni House Speaker Faustino D. III ang verified impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain noong Lunes ni Attorney Andre De Jesus at inendoso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ibig sabihin, nag-umpisa na ang internal process para sa pagtupad ng Kamara sa kanilang constitutional mandate kaugnay ng impeachment. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Pinaghahandaan na rin ng grupong Bayan ang paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero. Yan ay sa pagkatapos ng 1-year bar rule sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Renato Reyes, Pangulo na po grupong Bayan, muli silang maghahain ng reklamong impeachment kahit hindi katigan ng Korte Suprema ang kanilang inihaing motion for reconsideration kaugnay sa pagdedeklarang unconstitutional ang naunang impeachment complaint. Kung matalo man tayo dun sa motion for reconsideration, di lalong dapat tayo mag-file. No? Simulan ulit yung proseso ng impeachment, initiate ulit yung proceedings. Pero- So, handa naman tayo for that. Dagdag pa nga ni Reyes, tungkulin nilang ihain ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo kahit tila mahirap itong gawin ngayon dahil sa naging desisyon ng Korte. Klaro po na ipa-file po namin ito, bigyan daan man o hindi, no, ng mayorya, no, nakahanda kaming i-file to. Kasi may magsasabi na baka hindi na ganun kadali itong impeachment this time around. Baka hindi na makuha yung 1/3 Yes. votes needed. Regardless kung ano yung alignments at disposisyon ng mga mambabatas, I think may tungkulin po tayo na ihain pa rin ito, no, sa kabila ng unfavorable Supreme Court ruling. Muli pantinig ni Renato Reyes, Pangulo ng Grupong Bayan o Bagong Alyansang Makabayan. Balitang balita sa Double B. Maaring sabay na litisin ng Senado ang magkahiwalay na impeachment complaint laban kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, sakaling parehong lumusot sa Kamara ang impeachment case, tungkulin ng Senadong magdaos ng dalawang impeachment trial. Handa naman anya ang mga senador na gampanan ng kanilang tungkulin bilang senator judges na maglilitis at maghahatol sa mga ebidensyang ipapaloob sa impeachment complaint. Dagdag pa ng senadora, hindi ideal situation ang implikasyon ng dalawang impeachment trial laban sa dalawang pinakamataas na lider na bansa, pero tungkulin ng Senado na gawin ito. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Maliban po sa nakaambang panibagong impeachment complaint, sinampahan ng patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte. Reklamong graft and corruption, plunder, bribery, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at iba pang high crimes ang inihain laban sa bise ni dating Senador Antonio Trillanes IV at ng civil society organization na Silent Majority. Nagugat ito sa mga anomalyang kinasangkutan umano ni Duterte noong kalihim pa siya ng Department of Education at alkalde ng Davao City, kabilang dito ang mga umano'y maling paggamit ng 650 million pesos confidential funds. Anomalya sa 2.7 billion pesos na confidential funds sa Davao. 8 billion pesos na overpriced laptops sa Department of Education, 12 billion pesos na COA disallowances sa DepEd, 7 billion pesos unliquidated cash advances sa DepEd, kapabayaan dahil sa kakulangan ng mga napatayong classroom, ill-gotten wealth at non-declaration sa SALN o Statement of Assets and Liabilities and Network ng mahigit 2 bilyong pisong deposito at iba pang assets. Katiwalian umano dahil sa pagtanggap ng pera mula sa drug lord sa Davao at pagiging unfit sa paghawak ng pwesto sa gobyerno dahil sa public meltdown at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala si Trillanes na solido ang mga reklamong isinampa laban kay Duterte, batay na rin sa mga hawak nilang ebidensya. Ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Yan po ang magkasunod-tinig ni na Josie Acosta, presidente ng The Silent Majority, at ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Sinusubukan pa naman ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Vice President Sara Duterte at ng Office of the Vice President sa usapin, pero dati nang itinanggi ng pangalawang Pangulo na may mali sa paggastos ng OVP at DepEd sa confidential funds.
Balitang balita sa Double B. Sinampahan naman ng panibagong reklamong cyber libel si suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Isinampa ito ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa Office of the City Prosecutor sa Maynila na tinanggap naman ni Senior Assistant City Prosecutor Cesar Ramil Margate. Sinabi ni Valeriano na bilang mambabatas dapat maunawaan ni Barsaga na may responsibilidad ang bawat paratang na ilalabas niya sa social media na nakasisira sa buhay at reputasyon ng iba. Kahit pa raw magkapatawaran sila sa maling akusasyon, tuloy ang pagsusulong niya ng reklamo. Kasabay nito, iginit ni Valeriano na walang katotohanang binayaran sila na mga taga National Unity Party ng negosyanteng si Enrique Razon para suportahan si late Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang House Speaker. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Samantala po, isinuko ng kampo ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa Mandaluyong City Police ang 5 baril nito. Kabilang po dyan ang isang 5.56mm Colt rifle, 2 magazine at 59 na bala, isang Glock pistol na 9mm kasama ang 2 mahabang magazine at 3 normal o regular na magazine at 85 mga bala. Isang unit ng Sig Sauer 9mm P250C kasama dyan ang 2 magazine at 28 mga bala. Isang caliber 38 Smith & Wesson revolver na may 2 cylinder at 2 box na may tig 50 bala at isang 9mm na baril kasama ang magazine at mga bala nito. Hindi naman naisuko ng negosyante ang isa pa niyang baril na nauna nang iniulat ng kanyang abogado sa Mandaluyong PNP na nawawala. Dahil dito, pinagpapaliwanag sila sa isang sulat ng PNP Firearms and Explosive Office tungkol sa umunay na walang baril. Binibigyan po natin sila ng ample time at ngayon po ay nagkusa na sila. Yan po ang tinig ni Police Brigadier General Jose Manala Jr., hepe ng PNP Firearms and Explosives Office. Samantala, bigo pa rin ang mga tauhan ng PNP CIDG na matagpuan si Ang matapos nilang puntahan ng farm na pag-aari nito sa Tanawan City sa Batangas. Kaugnay niyan, ipinag-utos na ni Interior Secretary John Vic Remulla ang paggamit ng mga pulis ng mga body-worn camera sa paghahanap kay Ang. Magiging hold up yan eh. Kaya dapat lahat yan nakabody cam pag mag-raid. Kasi kung may makitang pera, matitemp pa naman yan. Diba? So, iingatan mo talaga yan. Yan po ang tinig ni Interior Secretary John Vic Remulla. Balitang balita sa Double B. Kakasuhan po ng Department of the Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman ng 40 opisyal ng Bureau of Fire Protection dahil sa umunoy bid rigging o dayaan sa proseso ng pagbibid. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, halos tapos na ang case build-up at target na maisampa ang reklamo sa susunod na linggo. Aabot nga sa 40 opisyal kabilang dyan ng mga retirado ang posibleng kasuhan sa Ombudsman matapos balikan ng DILG ang mga transaksyon ng BFP sa nakalipas na 20 taon. Lumalabas umano na naging very restrictive ang bidding process kung saan 2 supplier lamang ang nakikinabang sa loob ng mahigit 25 taon na umunoy isang organized crime syndicate sa loob ng ahensya. Kasabay niyan, iniulat pa ni Remulla ang paglulunsad ngayong linggo ng body cameras para sa mga fire inspector na layong masawata ang korupsyon sa ahensya. Balitang balita sa Double B. Nagpadala umano ng feelers si dating Congressman Zaldico sa isang grupo ng mga pari para makipagdialogo. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, ipinadaan ng feeler sa kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pero hindi umano ito para sa pagsuko ng dating kongresista. Batay sa pinakuling ulat, nasa Portugal si Ko pero hindi siya basta maipa-deport dahil bukod sa mayroon siyang Portuguese passport, walang extradition treaty ang Pilipinas at Portugal. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Siniseryoso naman umano ng DILG ang naturang feeler at handa rin silang makipag-usap sa kampo ni Ko. Siyempre, we take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, ay wag na. Yan po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Balitang balita sa Double B. Kaugnay po niyan, sinabi naman ni Justice Secretary Frederick Vida na hindi makakaapekto sa kaso ni Ko ang ipinadala nitong feeler. Dahil ang pagbabasehan umano ng prosekusyon sa pag-evaluate ng iba't ibang ebidensya ay ang mga isinusumite sa kanila at hindi ang mga sinasabing feeler. Balitang balita sa Double B. Inilipat na sa kustodiya ng Department of Justice si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. State witness siya sa kaso ukol sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon sa DOJ,
dinala si Alcantara sa isang safe house. Tiniyak din po ng kagawaran na dadalhin siya sa Senado sakaling kailanganin ng Senate Blue Ribbon Committee. Whenever necessary, no, of course the end here is really for cooperation, no, for our witnesses, at yun nga kaya nga sila na-admit sa program, di ba? Sila ay nakikipagtulungan sa ating pamahalaan para mapatibay ang mga kaso. Yamatinig ni Justice Secretary Frederick Vida. Samantala, nagtungo rin kahapon sa tanggapan ng DOJ ang isa pang state witness na si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ay para sa ginagawang case build-up ng DOJ hinggil sa anomalya sa flood control projects. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Pansamantalang nakapiit ngayon sa Quezon City Jail Male Dormitory si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Kahapon, dinalaw siya ng kanyang may bahay at mga anak. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, nasa maayos na kalagayan ng senador pero nakahiwalay muna siya sa ibang preso habang sumasailalim sa 7 araw na mandatory quarantine. Ganito rin ang sitwasyon ng kanyang mga kapwa-akusado na sina dating Public Works Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Gayon din si RJ Dumasig at si dating Public Works Bulacan 1st District Engineering Office Finance Section Chief at Accountant Juanito Mendoza. Tiniyak naman po ng BJMP na walang special treatment para kay Revilla at sa iba pang personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Una ho, professional ho ang BJMP. Pangalawa ho, zero tolerance against VIP treatment. Kakasuhan natin yan at maaaring ipa-dismiss sa serbisyo paggagawa. Nangako rin ho ang ating kalihim na magbababa o magbibigay ng mga body-worn cameras for transparency sa mga day-to-day interaction sa ating mga PDL. Yapatinig ni Jail Superintendent Jerex Bustinera, tagapagsalita ng BJMP. Samantala, iniharap na rin sa Sandigan Bayan para sa return ng warrant ang iba pang akusado na sina Engineer Emelita Huat at Cristina Pineda. Iniutos na makulong sila sa BJMP Quezon City Female Dormitory sa Campo Karingal. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Inilabas naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang listahan ng mga anyay contractor na nakakuha ng pinakamalaking kontrata ng gobyerno mula sa unprogrammed appropriations noong 2023 at 2024. Nanguna rito ang kumpanyang SunWest Incorporated na nakakubra umano ng 11 bilyong pisong halaga ng kontrata. Ang SunWest Incorporated ay kumpanyang dating pag-aari ng pinaghahanap ngayon na si dating Congressman Zaldico. Ayon pa kay Levise, nakuha niya ang naturang impormasyon mula sa isang DPWH insider. Binigyan din naman ang kanyang tanggapan na ang listahan ng unprogrammed appropriations ay batay sa mga special allotment release order na bukas sa publiko at ang contractor ay matatagpuan sa transparency portal ng DPWH. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng SunWest Incorporated hinggil sa usapin. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Samantala mga kapuso, meron daw pong most wanted person na isang lokal na politiko. Abay patay matapos na makaengkwentro ng mga pulis. Alamin natin kung saang lugar at bakit nagkaroon ng engkwentro sa pag-uulat po ni Mark Macalalad. Markado, magandang umaga. Pani, patay sa engkwentro ng pulisyang isang armado at mapanganib na local politician sa Barangay Poblasyon sa Kalinga. Sa report ng PNP, kinalalang nasawi na si Cory Dicpas na kasama sa listahan ng most wanted person ng DILG dahil sa mga umiiral ng warrant of arrest. Sa sunod-sunod na kasong kriminal, kabilang ang multiple murder. Nagmula ang kanyang kaso mula pa ng huling bahagi ng 1990 at unang bahagi ng 2000, kabilang ang pananambang sa nagresulta sa pagkakasawi ng 2 pulis. Sa kabila ng mga kasong isinampa laban sa kanya, nakilala siya sa pagiging untouchable matapos magsilbi ng ilang ulit bilang barangay captain at vice mayor ng bayan ng Lubuagan. Sa nagdaang 2025 midterm elections, tumakbo siya bilang independent candidate sa pagka-vice mayor, ngunit natalo. Nakumpirma sa intelligence report ng PNP na ang suspect ay armado at nang natuntun ng kanyang lokasyon ay nakipagbarilan siya. Sa arresting team na nagresulta sa 30 minuto na palitan ng putok, nasugatan ng suspect sa naganap na putukan at inaresto at dinala sa Kalinga District Hospital kung saan siya dineklarang dead on arrival. Nasamsam naman sa operasyon ng PNP ang samot-saring mga baril, magazine at mga bala. Ang inyong kapuso Mark Macalalad ng GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Maraming salamat sa iyo, Markado. Samantala sa iba pang mga balita mga kapuso sa labas po ng ating bansa.
Sugatan ng 62 taong gulang na monghe matapos siyang lingkisin ng sawa sa Thailand. Sa video, makikitang nawala ng malay ang monghe matapos sigpitan ng sawa ang pagkakalingkis nito sa kanyang leeg. Batay sa impormasyon, naglilinis ang biktima sa templo nang makita ang sawa. Sinubukan niya itong kunin gamit ang mga kamay pero pumulupot ito sa kanya. Ginagamot na ngayon sa ospital ang nasabing monghe. Kinuha naman ng mga rescue volunteer at pinakawalan sa kagubatan ang naturang sawa. Balitang balita sa Double B. Samantala, namataan sa iba't ibang bansa sa mundo ang Aurora Borealis o Northern Lights. Sa Canada, tila nagsasayaw sa kalangitan ng mga makukulay at kumikinang na ilaw. Makikita rin ang tila pagbalot ng berde at pulang liwanag sa kalangitan sa bahagi ng Greenland, habang nakamamangha naman ang kuha ng Russian Space Agency na mula sa International Space Station. Kadalasan pong nakikita ang mga nagagandahang ilaw malapit sa North Pole dahil sa mga solar storm o kapag naglalabas ng charged particles ang araw. Sa ngayon, mas maraming lugar ang nakararanas o nakasasaksi sa Aurora Borealis, kabilang dyan ang England, Hungary, Germany at Poland dahil sa dumaming aktibidad ng araw bunsod ang nalalapit na pagkatapos ng 11 taong cycle nito na solar maximum. Balitang balita sa Double B. Balik po tayo dito sa Pilipinas, mga kapuso. Makinig po sana tayo dito at magsilbing itong bahagi po ng ating pag-aaral at paghanda laban sa tinaguriang The Big One, mga kapuso. Binabantayan ngayon ng PHIVOLCS sa mga baybayin sa paligid ng Sultan Kudarat dahil sa sunod-sunod na lindol na naitala roon nitong mga nakalipas sa araw. Ayon kay Dr. Teresito Bacolcol, Director ng PHIVOLCS, mula January 19 hanggang kagabi, umabot na sa 481 earthquakes ang kanilang naitala sa paligid ng bayan ng Calamansig. Sa naturang bilang, 24 ang naramdaman at mayroon itong mula na magnitude 1.5 hanggang 5.2. Dulot umano yan ang paggalaw ng Cotabato Trench. Yung earthquake sequence nito ay produced by yung unti-unti paggalaw o pag-release ng tectonic stress sa may Cotabato Trench. So yung Cotabato Trench yung source ng lindol, and ang nangyari dito sa halip na isang bagsakang malakas na lindol, paunti-unti itong nailalabas sa pamamagitan ng maraming lindol. So itong Cotabato Trench is very much active. In fact, noong 1976, August 17, mag-50 years na, we had a magnitude 8.1 earthquake on this area and 8,000 people died. Hindi rin po inaalis ang posibilidad ng mas malakas na pag-inig kaya't inaabisuhan ng mga residente sa lugar na manatiling alerto. In any active tectonic area, yung possibility of a stronger earthquake cannot be ruled out. Hindi natin pwedeng alisin. However, wala po tayong scientific method to predict exactly when or how strong a future earthquake will be. So, kailangan natin paghandaan is dapat lalong sa ating mga kababayan na nakatira malapit sa baybayin or nasa baybayin ng mga lugar, kailangan nilang alam yung mga natural signs of an impending local tsunami. Yamatinig ni Dr. Teresito Bacolcol, Director ng PHIVOLCS, kaugnay po niyan sinuspindi na ni Governor Datu Pax Ali Mangunda Datu ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Sultan Kudarat ngayong araw, January 22. Wala rin pong pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa mga bayan ng Calamansig, Lebac at Palimbang, habang blended work from home arrangement ang ipatutupad sa mga tanggapan ng gobyerno sa iba pang bahagi ng Sultan Kudarat. Balitang balita sa Double B. 4 naman po ang patay na individual habang sugatan ng 5 iba pa matapos na bumangga ang isang jeepney sa dump truck sa Luna, Isabela. Sa kuha ng CCTV sa lugar, makikitang natanggal ang bubong ng jeepney na may sakay na 11 pasahero. Mabilis sa takbo ng naturang jeep na patungong Kawayan City nang mabangga nito ang papalikong truck habang nadamay rin sa insidente ang isang motorsiklo. Agad namang ipinag-utos ng LTFRB sa kanilang regional office sa lugar na magbigay ng tulong para sa insurance ng lahat ng biktima. Lumalabas sa paunang investigasyon na nawala ng kontrol ang dump truck dahil sa bilis ng takbo nito at sa madulas sa kalsada. Inisyuhan na rin ng show cause order ang operator ng jeepney. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Patay po ang isang miyembro ng LGBTQIA+ community matapos saksakin ng kanyang live-in partner sa Negros Occidental. Batay sa investigasyon, naggalit umano ang suspect dahil naging abala sa panguhuli ng gagamba ang biktima. Nagtalo umano ang dalawa hanggang sa wantungyan sa saksakan.
Iniimbestigahan din ang posibilidad na nagselos ang suspek dahil may kasama umano ang biktima sa pagkuha ng gagamba. Handa namang magsampa ng reklamo ang mga kaanak ng biktima laban sa suspek na tinutugis na ngayon ng mga otoridad. Samantala po mga kapuso, nasunog naman ang 3 bahay sa bayan ng San Luis sa lalawigan ng Aurora. Mabilis na kumalat ang apoy dahil bukod sa malakas na hangin sa lugar ay pawang gawa rin sa light materials ang mga bahay. Ang tinitingnang sanhi ng sunog ay ang nakaiwang nakacharge na flashlight. Balitang balita sa Double B. Na-recover ng mga otoridad ang mahigit 100 nakaw na cellphones sa isinagawang raid sa isang commercial building sa Cebu City. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo ang mga pulis mula sa mga biktima ng cellphone snatching. Arestado sa operasyon ang may-ari ng isang cellphone repair shop pero itinanggi niyang may kaugnayan siya sa mga snatcher. Dumagsa rin sa Cebu City Police Office sa mga biktima para makuha ang kanilang mga gadget. Hinikayat naman po ng mga otoridad ang iba pang nanakawan ng cellphone noong Sinulog Festival na pumunta sa kanilang tanggapan. Ay paalala po mga kapuso ha, kung kayo po ay bebentahan o kayo po ay pakikiusapang magtago ng mga alam po ninyo o kahit hinala lamang na mga nakaw na bagay, wag na po kayong gagawa ng ganon. Wag na kayong bibili o papayag po na itatago sa inyo. Bakit po? Pwede po kayong managot bilang kasabwat sa insidente po ng pagnanakaw o kaya po pang-i-snatch. At pwede rin po kayong makasuhan ng paglabag sa anti-fencing law. At bago tayo mag-break mga kapuso, nananatiling number 1 ang GMA Network sa taong 2025. Maraming salamat po sa inyong lahat ha. Kasabay po yan ang pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng istasyon. Batay po sa Nielsen Television Audience Measurement, nakapagtala ang GMA Network ng 86.2% net reach o katumbas yan ng halos 62 milyong viewers mula Enero hanggang Disyembre ng nakalipas sa taon. Nanguna sa 30 most watched list sa programa sa telebisyon sa bansa ang flagship news program ng GMA Network na 24 oras at ang award-winning magazine show na Kapuso Mo Jessica Soho. Nanguna rin po online ang GMA Network matapos na makapagtala ng 74.4 billion views sa iba't ibang platform kung saan ang istasyon ay ang top Southeast Asian creator sa loob po ng halos 2 taon sa entertainment and media category batay sa datos ng Tubular Labs at Hootsuite Analytics noong 2025. Nakakuha rin po ng aabot sa 18.5 billion views sa Facebook, 6.6 billion views sa TikTok at 2 bilyong views sa YouTube ang GMA Integrated News, habang ang pinaka-pinanood naman na content ng GMA Network ay ang Encantadia Chronicles Sangre. Nakapagtala naman po ng 44.5% na audience share ang Super Radio DCWB. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat mga kapuso. Habang mayroong 47.6% na audience share ang Barangay LS 97.1 batay po yan sa datos ng EGB Nielsen noong 2025. Nanguna rin po sa mga tagapakinig sa iba pang lugar sa bansa ang mga istasyon ng radyo ng GMA Network. Tiniyak naman po ng GMA Network ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng kaalaman, inspirasyon at aliw sa mga manonood at tagapakinig ngayong 2026. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Siyempre lahat po yan kaakibat mga kapuso ng pangako po na balitang totoo lang po. Di ba? Yan ang mahalaga hindi fake news. Kaya po pakiusapan, walang iwanan. Magbe-break lang po tayo para sa ilang palalat. Pagbabalik natin tuloy-tuloy sa mga balita, alas 4:34 na. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Mga kapuso, ito tuloy-tuloy ang pamimigay ng papremyo dito sa ating Resibo Panalo Promyo o promo tuloy. Yung promo po natin na Resibo Panalo Promo. Ayan ha. Mahigit po sa 2 milyong piso ang ipamimigay, kasama na dyan ang 1 milyong piso sa Grand Draw. Easy sumali, easy money. Pumunta lamang sa GMA Radio Promos and Events Facebook page para po sa mga detalye. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hatid sa atin ng Alaxan FR, Silin Plus, Enervon Z Plus, Rexidol Forte, Cream Silk Vitamin Boost Conditioner, Sunsilk, Super Radio AM Nationwide at Barangay FM Nationwide. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB-243-600 Series of 2025. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB.
Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Punong-puno ng ligaya ang aming puso dahil number 1 tayo muli sa Mega Manila. Number 1 AM station, Super Radio DZBB at number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Salamat sa regalong ito, mga kapuso. DZBB, Super Radio number 1. Ako po, si Karen Santa Cruz ng Big Time Balita. Big time na pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa amin. At dahil dito, ang Super Radio DZBB ay number 1 sa buong taon ng 2025. Ngayon 2026, walang patid na Big Time Balita ang aming hatid dahil sa Super Radio DZBB. Kalaban ng fake news, dapat totoo. DZBB, Super Radio number 1. DZBB, Super Radio number 1. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Ay mga kapuso, eto. Iisa po ang sentimiento nating lahat. Di ba? Pagdating po sa traffic, ang sakit sa ulo. Sa totoo lang na pag-uusapan niya dyan ayun tawag doon, Kapitan Andoy. Excited po ba kayong magmaneho? Ang lagi ko narinig sa mga kababayan natin, lalo na sa mga nagmamaneho, kung ganyan naman kabagal ang usad ng mga sasakyan, baka pwedeng pasahero na lang ako. Tutulugan ko na lang kayo. Okay, magandang umuna kina Christian, Carlo mula sa Lapu-Lapu City, at si Risa, ayan ha. O teka, isa rin po sa mga dapat ating bantayan mga kapuso maliban po sa traffic yung lagay ng ating panahon. Nabanggit ko nga kanina, kaya po napakalamig ng panahon ngayong araw na ito. Yung pong issue hindi po, yung nararanasan nating amihan. Alamin nga po muna natin, ano ba ang latest po sa lagay ng ating panahon? At padugtungan na natin, hanggang ngayon lang ba itong bugso ng hanging amihan? Si Miss Lian Loreto, weather specialist sa Pag-asa, ang nasa ating linya. Ma'am Lian, good morning! Yes po, good morning po Sir Manny at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sa ngayon nga po ay itong low pressure area na dating si Bagyong Ada ay nasa loob pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility, 1,155 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Ngunit sa ngayon, hindi naman na po ito nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit ito pong amihan ay bumubugso nga po at malakas po ngayong araw dito po sa may Luzon at Visayas, kaya't magiging maulap po na may mga pag-ambon sa may Cordilleras, Cagayan Valley, Caraga, maging dito sa may Aurora, Quezon, at sa Marinduque, pati na rin po sa ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. At sa Metro Manila naman, sa nalaliming bahagi din ng Luzon, Visayas, at sa may Northern Mindanao, apektado din po tayo ng amihan. Ngunit mas mababa naman po yung tsansa ng mga pag-ulan dito at bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang yung ating inaasahan. Sa Mindanao naman po, inaasahan naman po natin, posible pa rin po yung mga thunderstorm activities pagsapi po ng hapon hanggang sa gabi. At dahil nga po malakas ang ating amihan, sa ngayon nga po ay may nakatas po ng gale warning sa may Northern Luzon seaboards and also sa may seaboards din po ng eastern na sections ng Luzon, Visayas and Mindanao. Kaya't bawal din po magdayag ang ating mga kababayan dyan. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Lian. Yan, si Ma'am Lian Loreto, weather specialist po ng Pag-asa. Good morning po sa mga kapuso natin. Kasama na dyan si Mang Reggie. Ayan, si Ate Luz mula sa Pasita Complex. Si Ma'am Penny, good morning din po sa inyo. Si Buboy, good morning. Si Ma'am Antonina, good morning. Si Aj Javier, good morning. Sino pa ba mga kapuso natin? Si Maria mula sa May Kawayan, Bulacan. Ang Romeo sabi niya, congratulations DCWB. Nakasuporta po kami kayo. Number 1, good morning. Ay, maraming salamat po. Mang Ernesto. Kay Susana, good morning. At si Mang Joven, kasama na si Babies. Ang daming babies Si Mary Rose, magandang umaga rin. At kay Mang Eduardo. Sino pa ba mga dapat ating batian at pasalamatan? Kasi kung wala po kayo mga kapuso, wala po rin kami. Siyempre, salamat po sa inyong tiwala. Kaya't mas ginaganahan kami magtrabaho
Si Reyna, magandang umaga rin po. Ayanas at sa lahat daw po ng bumubuo sa mga programa, nanonood po sa live natin. Mula sa Bignay, Valenzuela, maraming salamat po. Si Rodolfo. Si Vilma, magandang umaga. Si Marjo, good morning din. Uncle Nestor, good morning. Si Dang, ayan, mula po sa Mexico, Pampanga. Sino pa ba? Si Mauro Jun, si Mang Fedelino. Mula po sa Talavera, Nueva Ecija. Good morning, good morning. Siyempre, wag nating kalimutan. Si Vicky, good morning din. At kay Nikki, yan, kay Mami Elsie, kay Inang Nora, kay Tita Tess, good morning po sa inyong lahat. Mga kapuso, ito, batay nga po sa TomTom Traffic Index 2025, nakapagtala raw po ng 45% na congestion level. O yung average na oras na nawawala dahil sa masikip na trapiko kumpara kung maluwag ang daloy po ng mga sasakyan. Talo pa natin ang India. Pero dito ako nagulat, grabe pala ang traffic din sa Singapore, ano? Ano po ba ang solusyon mga kapuso? Sa Pilipinas, ito muna, bago natin iwanan saglit ito, yung nangunguna daw po sa Pilipinas ay ang Davao City at sumunod po ang Maynila. Grabe naman kasi. Isipin nyo na lang, nagsimula kay, mabatukan ako nito. Si Colonel Odebriha, di ba? Nagsimula sa kanya. Siya yung unang kasama naming nakikipagkulitan sa mga motoristang pasaway at sa mga ginagawa pong extension ng kanilang bahay o negosyo ang mga kalsada at bangketa. Siya po ang unang kasama namin nag-ikot. Pagkatapos ngayon, si Gabriel Go ang kasama po. Sila po ay mga taga-MMDA. Hanggang ngayon, ayan, ikot ng ikot. Pag napupuntahan namin yung mga pinuntahan nila, na mga inikot nila na mayroong mga nakumpiska, may mga tinanggal, may mga ibinasura, may mga na-impound, pagbalik namin doon sa mga lugar na yon, nandun na naman. Kaya hindi ka takataka kung bakit traffic. Diba? Yung kalsada at bangketa, inari na ng iba. Yun ang matlupit dyan eh. Tapos may mga pasaway pang mga motorista, yung mga sumasalubong, yung hindi mo maintindihan kung anong gustong gawin sa buhay nila. Kaya nga naman po, syempre, isa po ang solusyon dyan mga kapuso. Yung malinis talaga po, yung mga obstruction sa kali. Ang tanong, kaya bang panindigan? Diba? Lalo nga po, ayaw makisama. At ayaw pong sumunod sa patakaran at ayaw maging patas ng iba nating mga kababayan. Ikalawa mga kapuso, para mabawasan din po ang mga sasakyan, abay napaka-importante po yung pagkakaroon natin ng mass transport system. Yung LRT1. Ayan. Isama na natin po mga kapuso, bukod sa LRT1, yung LRT2 at MRT3. Ang tanong mga kapuso, para maibsan din ang traffic sa kahabaan po ng Commonwealth Avenue at dyan sa may bahagi ng Regalado, tama ba? Papunta ng San Jose del Monte, Bulacan, kailan po kaya mag-ooperate yung MRT7? Diba, MRT7 yun? Ang tanong, kailan kaya mag-ooperate? At ang isa pang tanong mga kapuso na makakatulong din po sana sa mga kababayan nating sumasakay ng LRT1 at MRT3, dyan po sa bahagi ng EDSA, kailan naman kaya matatapos ang nakatiwangwang, natutulog at ang higanti pong simbolo, pwede na nating sabihin kapalpakan sa mga infrastruktura, mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno, ay yung common station. Diba? Bakit kapalpakan? Kasi po, sabi yan daw po isa sa mga priority project na pakikinabangan po direkta ng mga kababayan natin. Pero hanggang ngayon, hindi pa po umuusad at hindi pa natatapos. Ang sagot lang sa atin kasi po may mga usapin pa yan, may mga problema pa. Baka pwede namang ma-resolve yung mga usapin habang umuusad na rin yung programa. Di ba? Bakit mahalaga po yung common station na yan? Kasi po mag-uugnay yan sa LRT1 at MRT3. Hindi mo na kailangan bumaba doon sa mga mall, diyan sa loob, sa area po ng North Avenue at ng EDSA, at lalakad ka pa, sasakay ka ng tricycle o sasakay ka ng bus para makasakay ka ulit ng LRT1 at vice versa. Di ba? Ito, isa rin po sa inaabangan ng mga kapuso natin. Kailan naman kaya matatapos yung North-South Commuter Railway Project? Yung mula po Pampanga, papunta ng Muntinlupa, Laguna, tama ba? Hanggang Laguna? Ang tanong, kailan daw po matatapos? Ito, sa mga nagtatanong, ayon po kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, na-resolve na nga raw po yung issue sa right-of-way para sa 28 km Valenzuela
Tumalolo segment, kaya't inaasahan pong masisimulan na ito sa susunod na taon. Sa 2027 pa masisimulan yung Valenzuela Tumalolo segment. Pero magkakaroon na raw po ng partial operations yung North-South Commuter Railway pagsapit po ng Disyembre ng 2027. Ala, paano maibsan ng traffic kung puro matatagal pa? Pangalawa mga kapuso, ay pinag-uusapan din po yung subway. Ayan ha. Lahat interesado na rin malaman doon. Parang 2029 pa yata o 2028 pa masisimulan. Pero kung matatapos po sana ang mga proyekto na yan, naku, ang laking bagay niyan. Ang laking ginhawa. At kung magkakaroon po ng ginhawa sa pagsakay po ang ating mga kababayan, ating po mga commuters, lahat tayo yan malamang po sa hindi. Sabi nga ni Glenn Wego, malamang sa alamang. Yung pong mga may pribadong sasakyan, magdesisyon na, hindi, magko-commute na lang ako, mas tipid pa sa gasolina at krudo. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Napag-usapan po nung nakaraan mga kapuso ay yung issue po ng ating mga kababayan, natin pare-pareho mga magulang, at tungkol po doon sa bumaba na antas po ng kalidad ng pag-aaral, edukasyon po ng ating mga anak, ng ating po mga kababayan, ay mga kabataan natin. Pero ito, sana nga po magtuloy-tuloy ito. Dahil tumaas daw po yung tinatawag na learning gains ng mga estudyante sa grade 2 sa bansa. Batay po sa pag-aaral ng Second Congressional Commission in Education 2, yung EDCOM 2, nakinabang po sa mga ginawang reforma sa sektor ng edukasyon ng mga estudyante ng grade 2 kung saan ay mataas ang naitalang learning gains tungkol po sa pagbabasa. Yung pong kasing pagbabasa, hindi po yung binasa lang tapos hindi naman pala naunawaan. Yung mathematics, naku, importante rin po yan. At yung tinatawag na values education. Mula grades 1 to grade 3, talagang from 12,000 competencies previously, so si teacher nagkakandara pa araw-araw, talon ng lesson kasi sa dami ng kailangang ituro, na ibaba siya to 4,000. Malaking bagay din, ayon po sa EDCOM 2, ang Summer Remediation Program para makahabol ang mga estudyante sa mga aralin bago po sila tumuntong sa susunod na grade level. In normal circumstances, 1 taon nila bago matutunan, sa 20 araw na yon natutukan nila. 96% umakyat ng at least 1 baitang sa pagbabasa. At sa kabila naman yan mga kapuso, malayo pa umuno bago mabawi ang ilang dekada ng pagbaba ng kalidad ng edukasyon ng bansa. So kung 180 minus 50, talagang napakalaki ang nawawala. Iba pa dyan yung celebrations or school celebrations. Yan patinig ni Dr. Carol Marquis, Executive Director ng Second Congressional Commission in Education 2 o EDCOM 2. Ano po ba yung sinasabi niyang celebration, mga binanggit po niya ng mga bilang? Yan po yung mga panahon ng suspension ng klase dahil sa sama ng panahon, bukod pa sa mga holidays. Diba? Kaya po sana naman mga kapuso, pagdating po ng summer break, wag po nating pigilan ng mga bata. At sa halip, hikayatin pa natin sila na una sa lahat, sa halip po na tumambay, pumunta rito, pumunta roon, baka pwede po silang sumama sa mga aktibidad na kapakipakinabang. Di ba? Mula po sa sports fest, kasi kasama po na ituturo dyan yung issue ng values education. Yung pong para matuto sila paano makibagay sa kapwa nila mga bata. Sa totoo lamang po kasi mga bata ngayon, grabe ang gigil. Lalo na nga po at ang exposure nila sa kapwa nila ay sa pamagitan lamang po ng online games. Kaya po minsan pag nagkakasama-sama, nagkakapikunan, nagkakasakitan. Kasi nga po wala na yung person to person, di ba Kapitan Nandoy? Hindi tulad sa atin Tayo mga kapuso, di ba ng mga bata tayo pong mga nasa edad 30, hanggang mga nasa 60, di ba nung panahon natin? Ang laro natin mataya-taya, taguan. Di ba? Yung catch the rubbers na tinatawag at marami pa pong iba. O yung langit lupa. Naku, ang dami nang hindi nakakaalam niyan. Yung tumbang preso. O di ba? Tapos yung meron Kapitan Nandoy, yung may mga box tapos bukod sa piko yung may box na maghahabulan kayo, huhulihin ka pag tumatawid. Patintero. Ayan, nakalimutan ko na. Di ba? Tapos hindi po maiiwasan mga kapuso, naitulak ka. Nasaktan, nagkasugat.
Ngayon, minsan po, pag yung mga bata hindi sanay, naku, nagagalit agad. Nagkakasuntukan agad. Pero dahil tayo ay sanay noon, okay lang. Tuloy lang ang laro. Ang problema pa natin noon, hindi po yung nasugatan tayo ng kalaro natin. Ang problema natin noon, naku, lagot, magagalit ang nanay ko, may sugat na naman ako. Mapapalo ako. Yun po ang concern noon. Ngayon, hindi. Matingnan lang ng masama. Bakit? May problema ka ba sa akin? Akalain mo yan. Akala mo mga sanggano ano. Kasi nga po, nabawasan ang kanilang oportunidad na makihalubilo sa kapwa bata. Sana po bigyan ng pagkakataon ng mga bata. Kasama na po dyan yung sports, yung mga palakasan. Bukod po sa gumaganda ang kondisyon ng kanilang pangangatawan, natututo po silang makibagay sa kapwa bata. At eto pa mga kapuso, kung sila po ay magiging atleta, o ito, malay nyo, bukod po sa makikilala kayo bilang mahusay pong tagahubog ng inyong mga anak, yung pong tagumpay na aabuti nila. Ako, grabe yan. At sa mga nahikayat na po maging atleta mga kapuso, tatanggap po ng karagdagang cash incentives ang mga atletang Pilipinong sumabak sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand noong December 2025. Isipin nyo kung yung mga anak po ninyo ay naging atleta. Abay, di ba ang sarap sa pakiramdam? Kaysa po Kapitan Ndoy? Nakikipagwalwalan, nakikipag-inuman. Di ba? Sa homecoming celebration po na ginanap sa Foro de Intramuros sa lungsod ng Maynila, sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos na makatatanggap ng tig 300,000 piso ang bawat gold medalist. 160,000 pesos naman para sa mga silver medalists at 60,000 pesos sa mga bronze medalists. Bukod pa po yan sa cash incentives na tinatanggap ng mga atletang Pilipino na nakakuha ng medalya sa larangan po ng palakasan na nakasaad na sa Athletes and Coaches Incentives Act. Mayroon din umanong matatanggap na tig 10,000 pesos na cash incentives ang iba pang atletang sumali sa iba pang palaro sa Southeast Asian Games. Malay nyo mga kapuso, di ba? Bukod pa sa sisikat at magiging maganda ang pangangatawan ng mga anak natin, ng ating mga kabataan, yun po yung magandang buhay na hinahangad natin para sa kanila ay kanila pong makakamtan sa pamagitan po ng palakasan mga kapuso. Balitang balita sa Double B. At dito, mga kapuso, bago natin makalimutan, yung pong binabantayan dyan sa Sultan Kudarat, yung Cotabato Trench. Baka po nakakalimutan natin yung mga paalala tungkol po sa pag-iingat, mga dapat gawin at hindi dapat gawin tuwing meron po at pagkatapos po ng isang malakas na pagyanig. Sa mga nagsasabi, ano ba yan? Ang tagal nung sinasabi, napakinggan ko kanina. Ano yung kay Director Bacolcol? Ano yung binanggit niya? Ito, pakinggan natin. Yung earthquake sequence nito ay produced by yung unti-unti paggalaw o pag-release ng tectonic stress sa may Cotabato Trench. So yung Cotabato Trench yung source ng lindol, and ang nangyari dito sa halip na isang bagsakang malakas na lindol, paunti-unti itong nailalabas sa pamamagitan ng maraming lindol. So itong Cotabato Trench is very much active. In fact, noong 1976, August 17, mag-50 years na, we had a magnitude 8.1 earthquake on this area and 8,000 people died. Ano po yung binabanggit na yan ni Dr. Teresito Bacolcol, Director po ng PHIVOX mga kapuso? Yan po yung nangyari noong August 17, 1976, yung binabanggit niyang magnitude 8.1 na lindol. Yan po ay nagresulta sa isang tsunami na ang taas po ay 9 na metro. Kung di ako nagkakamali, gabi nangyari po ito. 9 na metro times 3, 3 talampakan, so ibig sabihin 27 feet ang taas po ng alon. At ang dami pong namatay dyan o pasado hating gabi nung nangyari po yan mga kapuso. At mahigit 8,000 individual po ang namatay, lalo na po dahil sa tsunami. Hindi po biro ang lindol. So ano ang dapat gawin mga kapuso? Kabilang po sa mga dapat gawin? Iwasang maglagay po ng mga babasaging gamit sa mataas na lugar. Ayan. Tiyakin po na alam ng lahat yung emergency exit. Lagyan po ng label yung mga emergency at fire exit para madaling makita yung mga establishmento. Huwag kakalimutan mga kapuso yung duck cover and hold. At kung kayo po ay nakatira sa mga tabing dagat, sa mga baybaying dagat,
Kapag po may malakas na paginig o napansin ninyong parang uteka, ba't parang lumalayo ang tubig mula po sa dalampasigan? Parang umaatras ang tubig. Aba, lumikas na po patungo sa mas mataas na lugar. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Bago sa ating dyaryo sa radyo mga kapuso, ito magsasagawa po ng tinatawag na in-house job fair ang Public Employment Service Office ng Makati City ngayong araw, January 22. Gaganapin po yan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 na tanghali sa ikalimang palapag ng Makati City Hall Building 1. At para po makapagparehistro sa job fair, bisitahin lamang ang opisyal na Facebook page ng Lungsod ng Makati. Kahit na anong pagtitipid ang gawin. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Super Radio #1. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Dyaryo! Dyaryo kayo dyan! Dyaryo! Dyaryo sa radyo sa Double B. Balitang balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gluco Pro. Say yes to the super fiber. Drink Gluco Pro. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Vanular, ang gamot sa diabetes at kolesterol sa bayan ng Vanular. At mga kapuso, ito na nga po ating Dyaryo sa Radyo, mga headlines, mga balita sa Dyaryo. Updated po yan sa Super Radio 2026. Ngayon pong araw na ito ng Webes, January 22, sa Manila Bulletin, China, umaasang matutuldukan na ang hidwaan sa karagatan sa Pilipinas sa pamagitan umano yan ng pagpapabili sa pagtalakay sa Code of Conduct in the South China Sea na isang kasunduan na layong mapigilan ang hidwaan at agawan ng teritoryo sa mga bansa. Dyaryo sa radyo. Sa Philippine Star naman, matapos ni Senador Bong Revilla, Senador Villanueva, susunod na ba? Bukod nga po kay dating Senador Bong Revilla na nakapiit na ngayon sa Quezon City Jail Male Dormitory, iniugnay din sa manumalyang flood control project si Senador Joel Villanueva. Ayon po sa Department of Justice, nahaharap si Villanueva sa 3 malversation cases na pawang non-bailable o walang piyansa. Dyaryo sa radyo. At pare-pareho naman po ang banner stories ng Philippine Daily Inquirer, Filipino Star ngayon at Abante. Patong-patong reklamong pandarambong at katiwalian inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Reklamong graft and corruption, plunder, bribery, culpable violation of Constitution, betrayal of public trust at iba pang high crimes ang inihain nga po sa Office of the Ombudsman ng dating senador na Senador Antonio Trillanes IV at ng grupong The Silent Majority. Dyaryo sa radyo. At mga kapuso, ngayong Biyernes simula na ng labanan kaya't oras na para magkasubukan sa NCAA Season 101 Women's Volleyball. Live po yan sa San Andres Sports Complex. Tutukan sa Heart of Asia ang laban ng Binild Lady Blazers at Mapua Lady Cardinals alas 12 po ng tanghali. Susundan ng laban ng Letran Lady Knights at Arellano Lady Chiefs alas 2:30 ng hapon. Mapapanood din po yan live online sa NCAA Philippines at GMA Sports YouTube channels and Facebook pages. Building greatness, this is your NCAA Season 101. Sa inyo ng Gluco Pro. Say yes to the super fiber. Drink Gluco Pro. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Vanular, ang gamot sa diabetes at kolesterol sa bayan ng Vanular. At mga kapuso, 4:59 na Si Kuyang Orly na po. Si Koyang arte, no? Kuyang Orly na po ang bahala na sa marami pang mga balitaan. Muli po ito inyong lingkod, Manny Vargas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga at ingat po tayong lahat. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Super Radio #1. Mga kapuso, ito po si Rowena Salvacion.